Uh, uh, Attorney Cayetano, Senator Cayetano, you have the floor. Mr. Chairman, I seek your guidance first and the permission of Senator De Lima because her name was mentioned. I don't want to be unparliamentary, but I'm going to ask some questions about the circumstances, and feel free to correct me if I'm being unparliamentary, ma'am. For the record, these witnesses are part of the names submitted by Senator De Lima and were mentioned also in the privilege speech. Is that correct? By Matabato. I'm sorry, mentioned by Matabato. And so that is why these people are here. Mr. Yes, go ahead, Senator. Chairman, before we recognize Senator Cayetano, tanungin ko lang simple si PO3 Ayaw. Reminder lang ito. Na-realize mo ba kung gaano kaseryoso yung binibintang mo sa isang senador ng Republika ng Pilipinas? Alam na alam ko po yun, sir. So talagang pinag-isipan mo ito bago ka naupo dyan, bago mo inulit ayon sa iyong salaysay noong 2009, talagang pinapangatawanan mo na totoong nangyari lahat ito. Totoo po, Your Honor. In fact, At wala kang intensyon na baguhin pa ito. None, Your Honor. Thank you. At wala nang gudyok sa iyo. Wala ho. Sarili mong desisyon ito. Opo. Okay, thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Senator Lacson, kasi yun ang una kong gustong i-point out. 2009 to PO3 Ayaw, no? So, hindi pa senador si Senator De Lima at wala pa tong investigasyon nung ginawa niyo tong affidavit na to. Tama po? 2009 po. Tama po. Okay. Ang sabi niyo po, nilapitan kayo at ang sabi niyo sa affidavit, in summary, no, tutulungan kayo sa kaso niyo kung magtetestigo kayo? Parang ganun na po, sir. Ikaw magsabi para hindi ako yung... Just a moment. I would just like to reiterate this affidavit here. It is dated July 9, 2009. It is now 2016. Because I don't want to escape the attention of all the people out there listening, watching, and all the people here among the senators, that this affidavit apparently was done in 2009, long before this was undertaken by this committee. Go ahead, please. I'm sorry. Thank you. Pakiulit mo lang yung part na yun. Sabi mo, nakausap mo mismo si then Chairperson De Lima, now Senator De Lima. Tama po ba? Tama po. Ano ang sinabi niya po sa iyo? Ang sabi po niya, i-discuss po namin ang developments regarding my relief from the PNP and the case pending at the NAPOLCOM sa administrative case ko nga po. Tapos yung tao naman niya ang nagsabi naman na tutulungan ka sa kaso mo. Noon pong June 16, 2009, mga around 10 a.m. po, doon po sinabi sa akin nung nag-claim na tao po niya. Anong kapalit, sir? Di ko matumbok, Your Honor. So wala naman sinabing... Wala pong sinabi. Pero pinapatestify ka ba against anyone kung ikaw ay tutulungan? Most probably, So wala kang knowledge kung bakit bigla ka nilapitan at biglang sinabi, alika, usap tayo, tulungan kita sa kaso? yun lang ho. Parang sa tingin ko kasi, bakit nila ako lalapitan ng ganun? Sinabi ko nga po sa kanila na baka ho makukompromise yung appeal ko doon sa NAPOLCOM kung makipag-usap ako sa kanila. So ang sinabi lang sa'yo makipag-usap, walang sinabi na kailangan mong gawin o kailangan ka mag-testify? Wala po, Your Honor, pero ang nakapagtataka lang po, bakit sa discreet place o sa mga undisclosed place po i-held yung pag-uusap po? At hindi mo na alam kasi hindi ka pumayag? Hindi po ako pumayag. Okay, one step backward. Bakit ka nilapitan? Meron ka bang testimony na binigay? Noong Before pong, that? noong pong May 20,
22, Your Honor, sa waterfront. 2009, sa CHR inquiry po regarding sa Marikilling po. At anong sinabi mo doon? Bakit, noong pong nagsusorn po ako, tapos binigay ko yung personal circumstances ko po, sinabi ko na I am a former police officer. Then, humirit si then Chairperson De Lima po na bakit mo sinasabi sa amin dito na you are a former policeman. Sabi ko po, ako po ay natanggal sa serbisyo at ang kaso ko po ngayon on appeal sa RAB, Regional Affiliate Board. Nung pong, kasi tatlo yun sila, Your Honor, tatlo sila sa panel. Ng CHR, sir? CHR. Hindi ko matandaan kung sino yung babae yung isa at yung isang lalaki. Nung sinabi ko pong na natanggal ako sa serbisyo, yung hirit ni Chairperson po, sa tingin ko po, yung question niya, makakasira po sa pending case ko nga po, kasi sabi niya, who initiated your case? Kasi po, yung kaso namin, napagkamalan po kami, falsely charged po kami on illegal drugs. So, ang mga tao po sa Davao City, lalong-lalo na po pag drugs, involved ang pulis, galit na galit talaga yung mayor namin. So, pag sabi pong who initiated your case, nag-i-invoke po ako ng rights ko noon. Kasi ayaw ko pong makompromise yung pending case ko po. Noong pong nag-i-invoke na ako, kasi gusto nila i-insist, Your Honor, na it was initiated by then City Mayor. Sir, just to clarify that, sabi mo ini-insist nila o gusto nila sabihin na ang nag-umpisa ng case si Mayor Duterte. Paano mo nasabi yun? Sinabi nila verbally o tinatanong ka? At first po, yun ang parang pinaka-ugat nila, sir, na itanong sa akin para sabihin ko na, yun, si Juan galit sa akin, ganun. Hindi naman po totoo yun. Kasi ang nagpa-file po ng kaso sa akin po, yung Davao City Police Office, Pro 11. So nung sinabi niyo po, sir, na kinausap na kayo ng then Chairperson De Lima, now Senator, paano po kayo sure na siya yun? Yung sa over the phone po, Opo. kilala ko po talaga yung boses ni... Nakausap niyo po, phone lang po o phone and personal? Primero po, yung sa waterfront, personal po, nakipag-usap sa akin si Chairperson De Lima noon. Pero hindi po one-on-one, sa panel po? Hindi. After na po, nung naimbestigahan na po ako doon sa panel, nung pauwi na po ako, hinabol nga po ako nung staff po niya. Then, nung nag-one-on-one talk po kami. Ano po napag-usapan po niyo? Yun nga po, yung regarding doon sa development nga po ng kaso ko sa administrative na Polcom. Tapos hiningi po niya sa akin yung cellphone number ko po. At ang sabi niya, mag-i-expect daw ako ng tawag coming from her. Tapos pagtawag niya, yun yung sinasabi mo sigurado siya kausap mo? Unang tawag po, siya po talaga. Kasi kilala ko po ng boses ni Madam Senator. Yes. Anyway, Mr. Chair, because Senator De Lima is here and I don't want to speculate and the committee can decide for themselves, I will stop there and allow, and maybe the others can ask the question unless may idadagdag yung witness, no? I think we should allow Senator De Lima to confront, because the accusation is quite serious. So it's but fair to allow Senator De Lima to confront the accuser. Thank you, Senator Lacson. I was asking you about your point of view on the matter that raised by Senator Cayetano, and I agree.